Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po. So walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, titingnan natin kung kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Okay, so by the way guys, no, sa mga interested sa private reading, kung di nyo mahanap yung Facebook ko sa description box, pwede nyo ako i-direct message. Intuitive Tarot by Jade, no? Pwede nyo rin ako dyan guys i-follow, nag-upload ako dyan ng short love reading and pick a card. Okay, tingnan natin kanino tong love reading. The Hangman. So, feeling ko meron kayong pinagdadaanan ngayon ng person mo. Nakikita ko dito na may mga struggle. And isa pa, ayun, pwedeng yung lifestyle ng person mo, hindi niya kaya guys na, alam mo yon, pwedeng kayong parehas. Grabe yung lifestyle nyo. Parang kailangan nyo mag-limit dun sa lifestyle na yon. Kasi tignan mo, ang daming tinatanaw, ang daming gusto. So, possible na ang daming demand. Nakikita ko dito na pwedeng ikaw to nagiging demanding, or pwede yung person mo. Pwede naman guys i-reverse no yung energy. So by the way, King of Pentacles yung pinapakita sa akin dito. Mahal na mahal ka ng partner mo. Ang problema lang dito guys, hindi niya guys alam kung paano ka i-manage. Kasi nga pwedeng madaming demand, or pwedeng hindi niya pa kayang ibigay yung demand mo. Pwedeng sobrang simple lang naman talaga ng gusto mong mangyari. Ang problema lang guys, parang hindi niya pa kaya siguro sa ngayon. Okay, so again, tignan pa natin, additional message. Additional message. Meron tayong Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. So again guys, itong Knight of Pentacles naman is something na parang mabagal, no? So, hindi mo alam, or hindi mo alam kung saan ka kakapa dito sa relasyon na to. Pwedeng ang tagal na ng pagsasama nyo, pero parang wala pa rin improvement. Pwedeng ang tagal nyo na, pero parang hindi pa rin siya, guys, nakakabuo ng plano or pangarap para dun sa relasyon nyo. So, pwedeng napoprostrate ka, no? Frustrated ka dito, or naiinip ka dito. So, though nag-e-enjoy naman kayong dalawa, pero siguro yung kasalan, baka hindi pa siya nangyayari. Pwede magka-live-in kayo, or pwede rin naman guys na magjowa pa lang, yung tipong hindi pa talaga kayo totally guys nagsasama. Okay, so tignan natin additional message. Additional message. Additional message. Meron tayong, diba? Alam mo, mapifeel mo parang nasasayang yung panahon at oras mo. Madami naman nagkakagusto sa'yo. Or pwedeng may tsura ka naman, maganda ka naman, gwapo ka naman. Then marirealize mo na parang wait lang, nag-aaksaya lang ata ako ng panahon din sa taong to. Then makikita mo na parang ang bagal, or pwedeng hindi pa siya makapag-decide. Pwedeng nakadepende pa rin siya sa mga desisyon ng parents niya or ng pamilya niya. Okay? So, ikaw kasi pang matagalan na yung gusto mong mangyari dito sa relasyon na to. Pero siya mukhang hindi pa pang matagalan yon. Additional message. Additional message. Kanina pa itong love reading. Diba? So, 8 of Cups. Okay, so guys, ito namang 8 of Cups na to, pagtalikod. So, I think ikaw ay pwedeng, hindi naman dahil, hindi mo na siya gusto. Feeling ko, bigla ka na lang talagang mawawala ng gana dito sa pagsasamang to. Kasi tignan mo na dito na yung pagtalikod mo. Mahal mo yung person mo kasi yung 8 of Cups nandun pa yung pagmamahal. Okay, pero
Feeling ko kasi dito guys, dahil nga parang wala siyang plano, ang dami niya pang gustong gawin sa buhay niya, nag-enjoy pa siya, parang nasasayang yung panahon mo eh. Or pwedeng lagi niyang kinoconsider dito or sinasabi sa inyo yung katwiran niya na siya nga yung breadwinner sa kanila. Hindi pa siya ready na mag-commit sa inyo guys. Or pwedeng yun nga, iniisip niya guys yung magiging gastos, no? So, yun yung mga iniisip nitong person mo. So, titingnan natin guys ha. Magsusuot lang ako ng salamin. Ayan. So, additional message. Kanino po itong love reading? Kanina po itong love reading. Okay, wait lang guys ha. Pinasok kasi ako ng gamo-gamo dito. Tapos may mga namatay na gamo-gamo. Nilinis ko naman. Ayan, nilalanggam tuloy ako dito. No? Okay, so by the way, meron tayong 4 of Cups. So, kung makikita nyo guys, itong 4 of Cups, tapos itong 8 of Cups, so, wag mo sanang pagsisihan. Kasi nakikita ko dito kahit papano nagsisisi ka rin eh. Or nag-iisip ka din na parang baka pagsisihan mo pagka binitawan mo tong taong to. Or baka magsisi ka pagka dumating sa point na talagang inilet go mo siya. May mga bagay ka pang kinoconsider pa rin dito sa relasyon na to. Or may mga dahilan ka kung bakit ka nag-hold back pa dito sa relasyon na to, no? Ganun yung pinapakita sa akin. Isa na dito siguro yung mahabang pagsasama yung dalawa, pinagsamahan. Pero kasi syempre, parang naiinip ka na dito, no? O hindi naman totally maiinip. Parang kahit man lang sana may sinisimulan siya, napupundar, or magandang plano man lang para sa future yung dalawa. Pero makikita mo guys na parang lahat ng plano niya is nakadepende pa rin lahat yan sa pamilya niya, no? Na parang yun yung talaga yung gusto niyang unahin, no? Yun yung gusto niyang masettle. Then, paano naman yung sa inyo? Sabihin na natin guys na 4 years, 5 years na kayo. Basta taon na eh. Pero parang hindi pa rin siya guys makapag-decide sa buong relasyon nyo. Ayan. Again, additional message. Meron tayong Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. So, ito naman guys, Ace of Pentacles, yung malinaw na pinapakita sa akin dito. Saka siya mag-over pagka ikaw ay nawala na. 'Di ba? Kung kailan pinaparamdam mong napapagod ka na. Wala naman ako nakakita ng cheating, pero pwedeng yun yung isa sa mga iniisip mo dito. Baka naman nag-cheat na si person. O baka may iba na siyang gusto. Kasi pwedeng mararamdaman mo, hindi na ikaw yung priority. 'Di ba? Yan, no? Hindi na ikaw yung priority niya. Kasi talagang mas inuuna niya yung ibang tao. Especially, pwedeng mga kaibigan niya. Mas magaling siya sa mga kaibigan niya. Though lagi niya naman sinasabi na mahal ka niya, pero mararamdaman mo parang, bakit parang mas magaling pa siya sa pamilya. Though wala naman siguro ikaw issue doon. Pero kung makikita niyo kasi guys, talagang ikaw to, oh. Mas inuuna niya, no? Yung ibang tao. Okay? So, pagdating sa inyong dalawa, pwede ikaw na lang yung magpupuntar kasi may iba siyang priority, no? Yun yung maiisip mo dyan. So, by the way, ayusin ko lang to guys. Ayan. Additional message. Parang maiisip mo na ano eh, si person, parang naiinip ka dito. Ano na ba yung plano? Syempre, meron ka dinedemand sa kanya na parang hindi niya pa guys kayang i-provide yung demand na yan. Diba? Tapos iisipin niya, demanding ka. Iisipin niya, masyado kang maraming gusto mangyari. Additional message. Diba? Yan no, sobra ka nasasaktan, nahihirapan. Kasi sa totoo lang guys, mas marami kang sinacrifice dito sa relasyon na to. Mas marami kang, ano eh, mas ibinigay, no? Tapos marami kang giniba para lang sa relasyon na to. Yan yung pinapakita sa akin dyan. So, by the way, since, 9 of Swords, parang madalas nagkakaroon ka pa ng sleepless night. Sobrang hirap na hirap ka na sa relasyon na to. Parang ano ba, igugo ko pa ba to? Or bibitaw na lang ako?
Kasi parang ano eh, hindi ka naman talaga totally, ano eh, humihiling ng kahit na ano sa kanya. Kasi kaya mong i-provide yung pangangailangan mo. Okay? Sobrang strong ka eh. Pero yun na nga, makikita mo dito na para bang ikaw na lang yung nangangarap para sa inyong dalawa. Parang ikaw yung nangangarap para sa relasyon na ito. Tapos siya parang nakadepende lang siya sa inyo. 'Di ba? Medyo mahirap 'yon. Nakadepende siya sa mga desisyon mo. Tapos masipag naman siguro talaga tong taong to, no? Ang problema lang dito, guys. Wait lang po. Ayan. So, okay na ba? So, by the way, additional message. Additional message. O, di ba? Parang ramdam mo pa, parang ginagamit ka na lang ng person mo. Like, for example, piniperahan ka ba niya? Or parang ikaw kasi yung mas, ano eh, nagpo-provide dito eh. Or parang pag magde-date kayo, mas marami ka na iaambag. Though, may give and take naman siguro, pero mas mararamdaman mo na mas marami kang naibigay. Mas napakinabangan ka niya kaysa pakinabangan mo siya. Di ba? So, ikaw mag-isip-isip ka na talaga dito, sa totoo lang, no? So, by the way, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the moon. Okay, so parang may pagkasinungaling yung person mo. Mararamdaman mo na parang magsisinungaling na lang siya. Parang niloloko ka na lang niya. Mararamdaman mo na marami na siyang tinatago. Or baka may mga tinatago siya. Instinct na yung umiiral sa inyo, guys. Yun na talaga yun. Okay? So, titingnan pa natin additional message. Kasi totoo lang, guys, kaya wala siyang plano kasi mas ikaw pala yung nagbigay. Anong nangyari dito? Pwedeng kasalanan mo din kasi pinaramdam mo sa kanya na pwede siyang dumepende sa inyo. Okay, pwedeng pinaramdam mo din sa taong to yung stability. Okay, pinaramdam mo sa kanya na kaya mo naman eh, hindi mo siya kailangan. So siguro kaya mas inuna niya yung pamilya niya kasi nasanay siya. 'Di ba? So kailangan sabihin mo sa kanya, piling ko mapapakiusapan mo naman ng maayos tong person mo. Pwedeng nakasanayan niya lang talaga. Okay, yun nga lang, hindi naman pwede yung gano'n na porke nasanay ka, 'di ba dapat makaramdam ka naman sa relasyon kasi talaga kailangan ng give and take. Paano pag napangasawa mo na 'yan? Or nagsama na kayo, masasanay siya ng gano'n? So, sa buong pagsasama nyo, wala siyang gagawin, anong gagawin mo sa kanya? Ititikel mo. Kikilitiin, gano'n? Yun na lang. So, by the way, additional message. Meron tayong Ace of Wands. May nakakita ko dito, guys. Nagpaplano mag-abroad. Baka yan, nagpaplano siya mag-abroad dito. Okay. So, magandang plano naman to. Para sa kanya. Pero ang akin lang dito, ano yung magiging pag-uusap nyo dyan after? Eh, nandito nga lang siguro na magkasama kayo. Hindi na kayo nagkakasundo. Ano pa yung pagka nasa malayo siya? So, may mga bagay kayong hindi mapagkakasunduan dyan. Again, additional message. Meron tayong the High Priestess. Ayan, the High Priestess. So, again, guys, ito naman si the High Priestess. Malakas pakiramdam nito eh. So, ikaw pakiramdaman mo. Kasi parang may something wrong. May something wrong doon sa plano niya na yan. Okay, siguro gusto niya mas malaya. Pero ang tanong dito, guys, ganito na pala yung nararamdaman niya or ito na pala talaga siya. Bakit wala pa rin siyang ginagawa? Or for example, bakit hindi ka pa niya iniiwan? Eh, wala naman pala talaga siyang plano sa buong pagsasamang yan. Ba't nga ba hindi ka pa niya iniiwan, di ba? Tignan pa natin additional message. Additional message. Meron tayong Two of Swords. So guys, ito namang Two of Swords. Ano to eh? Hindi siya makapag-decide. Hindi pa rin siya makapag-decide. Sa tagal na pagsasama nyo, guys, wala pa rin siya, guys, bitaw. Hindi pa rin siya tatagos. Parang ganon. Hindi pa rin talaga siya, guys, nagkakaroon ng magandang plano. Wala pa talaga, sa totoo lang. Feeling ko ano pa siya eh. Baka masyado pang bata tong person mo na to. Nag-e-explore, nag-e-enjoy makasama yung mga barkada. Nag-e-enjoy pa siya. Parang sa kanya kasi gusto niya munang matapos lahat ng kasiyahan na yon. So actually, kung makikita mo yung person mo na yan, masayahing tao to. Masayahing tao siya eh. Okay?
Yun nga lang, yung pagiging masayahing tao niya, yung nagiging kalungkutan mo. Kasi, yung kasiyahan niya, ayaw mo naman sirain yon, pero nagiging kalungkutan mo yon. Again, additional message. Meron tayong Nine of Cups. Ayan, oh. Nine of Cups. Meron siya gustong mangyari dito sa relasyon nyo. Ano ba yung gusto niya mangyari? Tignan natin, ha? Ano ba yung gustong mangyari ng person mo? Oh, magtalo kayo. Gusto niya guys dito mag-away na kayo. Siguro, naghahanap na siya ng gulo para maghiwalay kayo. Yung, parang yun yung i-reason niya para maghiwalay na kayo. Para bitawan mo na siya. Kasi naghahanap na talaga siya ng gulo. Para iwan mo na talaga siya. Parang ikaw na lang din talaga yung inaantay niya. So, minsan kasi guys sa relasyon, hindi porke nagsasama pa kayo, ay hindi pa naman niya ako inihiwalayan eh. Siguro kaya pa namang i-rescue. So, hindi porke ganon na hindi pa kayo guys kayang iwan, ibig sabihin mahal pa kayo. Ngayon guys, pagka malamig na, pag pinapabayaan na kayo, may ano na, alam niyo yun, silent quitting na yan eh. Pag pinapabayaan na kayo, baka ikaw na lang talaga yung inaantay niyang bumitaw. Hindi na lang niya siguro talaga kaya na siya, sa kanya mauuna kasi pwedeng yung person mo na yan, iniisip niya na lang din talaga yung mararamdaman mo. So, nag-iisip na lang talaga siya dito ng gulo. So, again, additional message. Kanina po itong love reading o collaboration. Kasi hindi niya kayang tulungan ka. Hindi niya kayang okay, so eto guys, Three of Pentacles collaboration to. So mas makikita mo pang nag-e-effort yan sa ibang tao, nakikita mo pa na parang willing to help pa siya sa ibang tao. Pag sa inyong dalawa, parang kaya mo na yan. Parang bahala ka dyan, kaya mo yan. 'Di ba? So tanongin mo yung sarili mo, isip bata ata tong kinarelasyon mo or pwedeng mas bata sa inyo. Or talagang friendly lang siya. Pag sinabing friendly, guys, ibig sabihin mas mahal niya yung mga kaibigan niya kaysa sa inyo. So, isa yun sa mga magiging ano mo, no? Inggit mo sa kanya. Okay, so again. Additional message. O, diba? Ten of Swords. Pero pagka down na down siya, may problema siya, may pinagdadaanan siya, ikaw yun nandiyan. Hindi niya guys naiisip yun, na pagka masaya siya kasama niya ibang tao. Pero pag malungkot siya, ikaw lang yun nandyan. Diba? So, I think yung person mo isip bata pa to. King of Cups. So, ayaw niyang tigilan yung mga bisyo niya. Medyo magiging mabigat to para sa inyo. Pero especially guys sa iba dito, no? Lalo na kung kayo ay nagsasama na talaga, medyo mahirap yan kasi nandyan ka na sa sitwasyon na yan eh. Okay? May hirapan ka na humingi ng tulong sa iba kasi syempre ayaw mo mapahiya yung person mo. Ayaw mo kahit na, parang ayaw mo na isipin ng ibang tao na, oh, no, ginagawa ng asawa mo. Bakit wala bang naitutulong sa inyo yan? So, mga ganong scenario, guys. So, by the way, meron tayong the hermit mode. Dapat pag-isipan mo na yan. No? Huwag mo sayangin yung panahon at oras mo. Lalo na parang ang toxic na nito. Meron tayong the Fool. So, ito naman guys, the Fool is medyo impulsive yung person mo sa mga desisyon niya. Kumbaga parang padalos-dalos siya lagi ng mga desisyon. Okay? Hindi siya aware na nakakagawa siya ng gulo dahil hindi niya masyadong pinag-isipan yung action niya. Meron tayong Seven of Cups. So, guys, ito namang Seven of Cups. Ano to eh? Parang may mga bagay na hindi kanya mauna. Kasi ang dami talagang distraction. So, alam niyo guys, ngayong year na to, no? Itong taong Fire Horse ba tayo ngayon? Pansin ko, madami talagang distraction sa goal mo, sa relasyon nyo. Madami nagpapadistract, no? Kaya, pansin mo, pag meron kang gustong gawin, nakapokus ka sa goal mo, hindi mo siya totally mapagtuunan ng pansin kasi maraming distraction. Maraming pupukaw sa attention mo or gumugulo sa isip mo. 'Di ba? So, titignan natin guys, additional message. Doon tayo sa nararamdaman niya. Kaya wag kayo guys, feeling ko pagsubok lang tong taon na to eh. Parang doon mo lang malalaman kung pagtitibayin ba yung pagsasama nyo. Pero for me guys, siguro wag nyo masyadong i-depende yung sarili mo doon sa love life mo. Okay?
Kung yung person mo nakukuha niya maging masaya, bakit ikaw hindi? Gawin mo rin guys, masaya ang buhay mo. Again, additional message. Additional message. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Strength. Alam mo, lately, nare-realize niya, ngayon na nagkakaroon ng ups and downs sa buhay niya, nagkakaroon ng gulo, pwedeng nagkakaroon ng mga betrayal. So, since mga kaibigan niya minamahal niya, feeling ko, nag-aaway-away na sila, guys. So, nare-realize niya rito na tama ka. Hindi siya nakikinig sa'yo eh. Kasi, di ba? Tignan mo naman nangyayari sa kanya ngayon strength. Nararamdaman niya sa inyo, guys. Ikaw yung nagiging lakas niya ngayon. Meron tayong Queen of Swords. Nagiging matalino siya ngayon sa pagpili. So, I think, di ba? Yun nga lang, nung pinipili ka niya na dito, kasi parang hindi nagtutugma lagi yung pagmamahalan niyo sa isa't isa eh. Pag mahal mo siya, siya naman tong parang ewan, siya tong parang masaya sa iba. Pag hindi mo na siya minamahal, like parang nafe-fall out of love ka na, doon niya naman nafe-feel na mahal ka pala talaga niya. Yun nga lang, kailangan niyang i-work out yan, di ba? So again, meron tayong 5 of Cups. 5 of Cups. So ito naman guys, 5 of Cups. Ano to eh? For me, parang regret. Nagkakaroon siya ng mga regret ngayon, disappointment, more on realization. So ano yung nararamdaman niya sa inyo guys? Sobra siya nasasaktan sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Na betrayal. Yung mga taong parang ginagamit lang siya. Though ikaw parang nasa malayo, hindi mo naman siya ginamit eh. Ikaw pa nga yung parang ginamit, di ba? So, ngayon kanya na-appreciate, ngayon kanya mas kailangan. Di ba? Parang nagiging user na rin si person. Hindi po nagpapagamit siya sa ibang tao, tapos ikaw ginagamit kanya. Dapat kayong dalawa yung nagagamitan eh. Hindi pong dapat kayo yung nagkakaroon ng give and take, di ba? Kayo yung dapat na nagdadamayan. Diba? So, by the way, check pa natin. Additional message. Additional message. Tignan natin. Ano ka nakikita ng person mo ngayon? Queen of Wands. Ace of Cups. Eight of Pentacles. So, paano kanya nakikita ngayon? Na parang alam mo yon, wala ka naman parang, hindi ka friendly masyado. Though marami kang kaibigan, pero hindi sila yung parang mas pinaprioritize mo. Okay? So, tignan mo, oh, nakapokus ka sa goal mo, tapos nakapokus ka sa mga mas mahalaga, yung mga taong mahal mo, family mo, responsibility, Queen of Wands, hindi ka distracted. So, I think matured ka na talaga. Marami ka nang natutunan sa buhay. So, ganun kanya nakikita rito. Yun yung mga bagay na parang hindi niya guys masyadong na-appreciate nun eh. Okay? Then, parang ang dami niyang nagiging realization dito eh. And ikaw parang nakikita niya yung mga sacrifice mo, yung pagtsatsaga, yung pagtitiis. 'Di ba? Na parang hello, ito pala talaga yung kakampi ko. Tapos alam niyo guys, itong taong to, parang nagkaroon ng micro-cheating. Hindi siya totally cheating, no? Micro-cheating. That time may mga nakakausap siya. Naghahanap na siya guys ng love sa iba. Naghahanap na siya ng pagmamahal sa ibang tao rito. Ayun yung nakikita ko dyan. Okay. So, that time, nung nag-enjoy siya kasama ng mga friends niya, guys, is possible na natutukso na siya sa iba. Kasi yun yung tinuturo sa kanya eh. Lalo nung isang tao doon, yun yung pinaka na-betray sa kanya. Okay. Additional message. Additional message. Ano yung gagawin niya sa pagsasama niya? May plano ba siya? Four of Swords, the Fool, New Beginning. Diba? So, ngayon naman guys, marirealize na gusto niyang bumawi. Diba? May pagka-impulsive na nga talaga yung person mo. So, Ace of Swords, dami niyang na-realize na pagkakamali.
Para kasing binetray talaga siya ng lahat. Inaway ba siya ng lahat? Tapos parang na-realize niya yung mga kaibigan niya, hindi talaga siya guys talaga totally parang minahal. Pinakasamahan lang siguro dahil possible na baka may naibibigay siya that time. Okay? So, isa yan sa mga nagiging realization ng person mo. So, tignan natin ano yung plano niya rito. Yung plano niya kasi rito guys, maganda na. Kasi puro swords na yan eh. Ibig sabihin, gumagana ng maayos yung isip niya. Kumbaga, parang na-recharge na siya. Natauhan na siya sa mga bagay-bagay. Okay, tignan natin additional message. Meron tayong, you're my soulmate. It must be written in the stars because you must definitely are my destiny. We belong together. Diba? Soulmate pala kayo kaya medyo mahirap to i-work out. You feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Oops. Again. Meron tayong wild side. There's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. Ayan. So, feeling ko dito guys sa person mo na to. Alam mo parang hindi niya kasi naranasan dati. Siguro masyadong mahigpit yung family niya. Then, ngayon niya nararanasang may kakayahan na siya. Ngayon niya na-experience na mas mag-enjoy sa buhay. Ayan o. Pero ikaw yung parang talagang uuwian pa rin talaga niya. Before kasi parang inaantay ka na lang niyang bumitaw, di ba? Kasi nga masaya siya eh. Akala niya yung totoong happiness. Message niya sa inyo. Meron tayong I feel you even though we're apart. Naku, mukhang no contact kayo ngayon. Mukhang di kayo nag-uusap, pwedeng natauhan ka. Parang gusto mo nang bigyan ng space yung sarili mo. I bury myself in work to forget you. So, nagpapaka-busy to sa trabaho pero sobrang malaking epekto sa kanya kasi sumasagi ka sa isip niya eh. So, meron tayong I am grateful for the spiritual lesson dito. Okay? So, additional message. Meron tayong Libra, Scorpio, Capricorn, Leo, and Virgo energy. Additional message. Meron tayong Aries, Taurus, Leo, Capricorn, Sagittarius, and Virgo energy. What else? Sagittarius, Capricorn, Libra, and Pisces energy. So, by the way, dun tayo sa energy mo. Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Oops, baliktad yung card. Lang guys. Nararamdaman mo sa person mo. Diba? Yan o. Lagi mo siyang sinasabahan. Sa hirap man or sa saya. Lagi ka nandyan, hindi ka nawawala. Kumbaga, willing to help ka palagi sa taong to. Meron tayong Seven of Cups. So, ito naman guys, Seven of Cups is something na marami kang naibigay sa kanya. Marami kang naibigay na tulong. Pwedeng, hindi lang to guys sa pinansyal, pero marami ka talagang naibigay dito sa taong to. Again, meron tayong ayan. So, ito naman guys is working, no? Kumbaga talagang nararamdaman ng person mo na talagang wino-workout mo etong relasyon na to. Kumbaga talagang ikaw, parang siya lang talaga yung parang pinaprioritize mo. Kasi nga syempre, ang gusto mo dito, higher commitment. Hindi naman puro laro yung gusto mo, di ba? So, yun lang yung parang hindi naiisip siguro ng person mo. Okay, so by the way, okay, ano yung dapat mong gawin? Star, mag-focus ka naman sa sarili mo. I think nagawa mo na yung part mo eh. Ending. Death, ibig sabihin mag-focus ka sa new beginning. So, yung ganong klase ng partner, guys, kahit sabihin na natin, guys, na may pagbabago, for me, ito na yung time para sa sarili mo. Ito na yung time para bigyan mo ng pagmamahal yung sarili mo. Kasi, for my opinion, guys, ginawa mo na yung part mo. Yung role mo doon sa relasyon. Okay? Nasa sa kanya na lang talaga yon kung ano yung gagawin niya. Nasa kanya na lang talaga yon kung babawi ba siya, mag-effort ba siya. Siguro na lang din yung inaantay mo. Yung mag-effort siya, yung meron siyang gawin doon sa pagsasamang to. Meron tayong Three of Swords. Ayan, na-fall out of love ka na. Kasi possible guys na mas nahulog na yung loob mo sa iba.
na nagbibigay ng pagmamahal at attention sa inyo. Ayun yung nakikita ko dyan. So, by the way, zodiac sign, meron tayong Virgo, Scorpio, Libra, Sagittarius, Aquarius, and Cancer. Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Gemini, and Pisces energy. Ano pa? Capricorn, Pisces, Libra, Sagittarius, Aquarius, and Scorpio energy. By the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.